Hi mga ka-vibes. Kayo po ay tayo po ngayon ay nasa naka-Facebook Live. Kayo po ay nagugulat. Huwag po kayo magulat. Kasama niyo po ngayon na si Kiko Barraco. Mamaya pong programa ko ang alauna, pero ngayon po ay meron tayong special interview dahil meron tayong special na makakasama dito sa GV 99.9 kung saan itong makakausap natin o makakapanayam natin mga ka-vibes ay bibigyan natin ng boses, no, itong mga ating tsuper, itong mga jeepney driver natin. Particularly po, ito po ay mula sa grupong Piston. Live po nating makakausap via phone patch, no, ang kanilang national president, si Kamodi si Kamodi, ang national president po, si Sir Modi Floranda ng Piston. No, siya po ang national president. Kakausapin natin tungkol po sa pinaplano nilang kilos protesta sa darating na Biyernes sa March 19. Okay. So antabay na tayo mga ka-vibes, no? Sa ating interview, maya-maya lamang tayo ay mag-start na ng ating programa. Pagea Medical Laboratory. Visit them, Ebra Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Call them 0917-710-5077. Pagea Medical Laboratory. Gentle care, accurate result. Don't wait for a better coffee. Get to Tomorrow Coffee today. Experience our 100% Arabica coffee here at Tomorrow Coffee, Batangas City. Roasted to perfection to bring out bold and smooth flavors that power Ito your mainit day. na balita to mga Download the ka-vibes, Tomorrow no? Coffee application Dahil and get any nag-announce regular drink actually for kahapon, no? 50% off. Kahapon lumabas Pick yung your balita favorite na brew kagabi and reserve the itong fuel grupong you need Piston with the ay smile you deserve. magsasagawa Visit ng us kanilang at Rizal kilos Avenue, protesta. Barangay 21, Batangas City, Tungkol po in ito front sa of kanilang Batangas State University panawagan campus. sa Open gobyerno daily na from 8 tanggalin a.m. po to yung 9 VAT, p.m. See you excise, and tomorrow. other fuel taxes, no? At GV 99.9. yung rollback po, no, Rentahin ng na kayo, mga presyo. Rentahin na. So lahat yan ay bibigyan natin linaw kasama si Kamodi, ang national president ng Kiko Barraco. grupong Kiko Piston. Barraco. Barraco. Kiko Barraco. Kayo ay nakikinig pa rin sa most influential Good Vibes radio station. Ito po ang GV 99.9. Your Good Vibes. At kasama niyo pa rin kasama niyo ngayong umaga ang inyong Barraco matapang na kaya kayo paglaban na Kiko Barraco. At sa lahat ng mga ka-vibes natin na nakikinig ngayon, no, wag po kayong magulat dahil ngayong umaga po ay meron tayong espesyal na bisita na makakasama natin, no? Dahil nabalitaan na ito, lumabas yung balita kahapon lang na ang grupong Piston magsasagawa po ng kilos protesta sa darating na Biyernes, March 19. At ngayon, para tayo ay bigyan linaw kung ano ba itong agenda, ano ba itong layunin ng kilos protesta ng grupong Piston, makakasama natin ngayon live via phone patch interview ang kanilang national president, si Kamodesto Floranda o Kamodi Floranda. Kamodi, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga sa inyo at siyempre sa ating mga taga-subaybay. Magandang umaga po sa lahat. Ayan, Kamodi, ito, nako, ang balita natin, no, lahat ng naririnig natin sa mga balita puro taas sa presyo ng gasolina o ng ating petrolyo. Ngayon Kamodi, pwede bang bigyan nating linaw ano po ba itong Piston, ano po ba ang layunin ng inyong organisasyon? Bigyan lang natin linaw itong mga ating tagapakinig, itong ating mga ka-vibes. Una ay ang Piston po ay pagkakaisa ng samahan ng mga driver at mga operator nationwide. Hindi lamang ito sa mga traditional jeepney, kundi sa lahat ng muda ng ating public transport. At halos sa 43 years na lumaano ang Piston, ano? Binuo ang Piston sa layunin na para ipagtanggol yung karapatan ng ating public transport, lalo na sa ngayon, ano? Na dinaranas natin, halos walang hampay yung pagtaas ng presyo ng petrolyo
na kung saan ay mula ng January, pagpasok ng January ng 2026 ay halos linggo-linggo na tumataas ang presyo ng petrolyo dito sa ating bansa. Yun, nako, ayan nga yung sinasabi natin, no, Kamodi, na talagang talagang tuloy-tuloy ang ating pagtaas presyo ng ating crudo, no, itong ating petrolyo. At ito, Kamodi, unang-una gusto ko pong magpasalamat sa inyo, no, sa pagpapaunlak nitong panayam na ito para magbigay linaw sa darating na na transport strike o kilos protesta na gagawin natin sa Biyernes. Ngayon, inanunsyo nyo po, no, ng grupong Piston na sa darating na March 19, kayo po ay magkakaroon ng nationwide po ba itong kilos protesta? At kahapon nga tayo ay nag-presko na, no? Sa pangunguna ng Piston at iba't ibang mga grupo na yung presyon kahapon ay dinaluhan mula sa kawani ng pamahalaan at mga tao simbahan at galing sa iba't ibang moda ng ating public transport. Na doon din yung mga grupo ng kababaihan, kabataan at mga moro at mga katubo. At naroon din ang mga usapin ng kawani mismo ng gobyerno at iba pang mga muda ng ating public transport. Na doon din ang mga konduktor at driver ng mga bus na lumaho doon sa ating declaration ng ating pagkilos nga ngayong nalalapit ng March 19 laban dito sa patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo na kung saan isa ngayon pa lamang ay halos abuti na ng 100 pesos per liter ang presyo ng diesel at nasa 95 pesos na presyo ng gasolina. Sa ibang mga rehiyon sa bahagi ng Kabikulan ay halos 105 na ang presyo ng diesel. Malaking epekto ito hindi lamang sa hanay ng mga driver at mga operator, kundi malaking epekto mismo sa ating mga mamamayan. Dahil kalinsabay ng pagtaas ng presyo ay pagtaas din ng mga pangunahing serbisyo at mga bilihin na hindi na makagabay yung maliit na sahod ng ating mga manggagawa, lalo na kung halimbawa dito sa National Capital Region ay magkano lamang ang sahod ng ating mga manggagawa, 690 kada araw. At alam ko, dyan sa bahagi ng Region 4A, halos na sa 500 pesos lamang yung sahod ng ating mga manggagawa, di hamak na mas malayo doon sa sinasabi na family living wage na 1,200 pesos. Kaya ang malaking epekto nitong napagtaas ng presyo ng petrolyo ay epektado ang ating mga mamamayang Pilipino. Tama. Actually, no, tama yung sinabi nyo, Kamodi, na ang pinaka-apektado rito, no, sa pagtaas ng mga produktong petrolyo pati presyo ng mga bilihin ay yung mga ordinaryong Pilipino, no. Ngayon, mga Kamodi, no, meron ba kayong bukod po sa panawagan natin na tungkol dito sa pagtaas ng presyo, meron pa po bang ibang layunin itong ating kilos protesta? Una, yung pinakalayunin ng pagkilos ay pinananawagan natin na kagyat na tugunan ng gobyerno itong nagaganap na krisis sa ating bansa. Kaya ang sabi natin ay kagyat na isuspindi o ibasura itong old regulation law, yung pagtanggal ng isa-isa kasaka ng bat sa langis, sapagkat malalaking buwis ito na pinapasan hindi lamang ng mga driver at operator kundi ng ating mga mamamayan. Halimbawa sa excise tax ay 6 pesos per liter yan at sa ngayon ay yung VAT ay nasa 10 pesos na. Kaya kung matatanggal itong dalawang pangunahing buwis na ito ay mayroong babalik na 16 pesos per liter sa ating mga driver at mga operator. Kaya kung kami ay nagkukonsume halimbawa ng 30 liters per day ay mayroong may babalik na halos 500 pesos at madadagdag doon sa tikkom ng ating mga driver. Anong epekto pag natanggal itong buwis? Ang epekto niyan ay pagbabati ng mga bilihin, yung ating mga pangunahing pangangailangan, bababa yan sapagkat mawawala yung malaking buwis sa produktong petrolyo. Halimbawa sa VAT, yung sa atin ay kailangan tanggalin ang VAT sa mga pangunahing mga bilihin ng ating mga mamamayan para kahit papano ay makatugon, makagapay yung maliit na kita o sahod ng ating mga manggagawa at kita ng ating mga ordinaryong mga mamamayan.
Yun na. So isa yan no sa gusto nating iparating sa ating gobyerno sa inyong sa pamamagitan ng inyong kilos protesta yung pagtatanggal ng VAT at excise tax no para muling maibalik sa mababang presyo ang ating petrolyo at matulungan no yung ating mga ordinaryong tsuper na pumapasada no at kanina sabi nyo nga Kamodi itong mga ating driver o itong mga tsuper natin, mga public transport driver natin, sila yung talagang umaaray na sa mga panahon na ito, no? Ngayon, Kamodi, nananawagan din kayo na ibalik itong 55 pesos per liter na presyo ng krudo. So sa tingin nyo po ba, paano ito makakatulong sa ating mga driver at sa ating mga commuter na rin? Malaking bagay yung panawagan natin na rollback, yung rollback sa halagang 55 pesos pagkat ito yung presyo nung unang bago mag-spirit yung presyo ng petrolyo. Ibig sabihin yan, bago natapos yung taon ng 2025 ay ito yung presyohan sa ating mga gasolinahan, 55 pesos. Lumaki lang ito ng lumaki mula nung pagpasok na ng January, na halos linggo-linggo na tumataas ang presyo ng petrol. At sa ngayon, sa loob ng 2 linggong magkakasunod, ay mahigit na 20 pesos per liter yung idinadagdag. At ngayong araw na ito, ngayong araw ng Martes, ang muling nagtaas sila ng halos 23 pesos per liter at 15 pesos naman sa presyo ng gasolina. Kaya makatanungan yung ating panawagan na rollback sapagkat malaki na yung overpricing mula noong January hanggang sa kasalukuyan. Pag nilrollback sa 55 pesos ay mag-rollback din ang presyo ng mga bilihin at lalo makakatulong ito sa ating mga mamamayan. Kaya tayo, isa sa panawagan natin ay i-rollback sa halagang 55 mula nung bago sumirit ang presyohan ng produktong petrolyo dito sa ating bansa. Ayun so ito Kamodi, naglabas na no ng kumbaga ang LTFRB ng dagdag pasahe. Tama, no? Nagdagdag na sila ng piso. Pero ang hinihingi nyo ay 5 pesos fare increase. So ano po ang dahilan kung bakit ito ang kinakailangan na presyo o dagdag pasahe? Una, yung batayan natin sa 5 pesos, na bakit 5 pesos yung hinihingi natin dahil doon sa laki na nung itinaas at sa laki na nung walang kita ng ating mga driver. At sabi nga natin, kapag umabot ng 120 yung per liter ng diesel, halos 3,600 pesos yung kada araw na mawawala, na mapupunta lamang sa produktong petrolyo. Kaya pag tingnan natin, mula nung mga seri ng mga pagtaas, halos sa ngayon ay 390 kada araw yung nawawalang kita sa ating mga driver na napupunta lamang sa usapin ng presyo ng petrolyo. Kaya pag tingnan po natin, sa loob po ng 25 days na ating pamamasada, kumihigit pong 5,000 yung baliktang nawala ng atin sa ating mga driver. Hindi pa natin sinasama yung mula nung huling nag-file tayo ng pamasahe, mula nung nagkaroon ng increase ng pamasahe, mula nung October ng 2023, na gano'ng karami at gano'ng na laki yung ipinatong sa presyo ng petrolyo. Kaya pag isinama pa po natin yon, ay halos yung nawawalang kita ng ating mga driver ay umaabot po ng 1,870 kada araw. Kapag umabot po ng 100 to 120 ang presyo ng petrolyo ngayon, ang direktang mawawala, halos 90,000 ang mawawala pong kita na kung saan dapat ito ay nagagamit na doon sa pangangailangan ng ating mga driver at mga operator. Ganon kalaki, no? 20,000 ang mawawala dito sa mga driver at ito nga patuloy na pagtaas sa ngayon, no? Ang nawawala na sa kanilang kita ay mahigit 3,000 na. No, kaya naman itong mga driver natin ay umaaray na talaga no sa patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Ngayon Kamodi, no, ito bang intention nyo sa inyong pagpoprotesta sa darating na March 19? Ito nga ba ay kapakanan ng driver o ito ay kasama na rin ng mga commuter dito? Siyempre kasama natin ang mga commuters, sapagkat ang welga na ilulunsad natin ngayong March 19 ay laban sa patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo, laban sa US
yung US war, na kung saan tayo ay kinakalagkan ng sagira ng Amerika, ano nagsasuffer yung ating mga mamamayan. Kaya ang layunin po ng Welga team at sa mga susunod laban sa patuloy na pagtaas ng pero patuloy na pananatili ng ulder ng isa-isa kanis. Yan, eto Kamodi, no, sa ganitong sitwasyon natin na talagang lahat tumataas ang bilihin, ang presyo, nagkakaroon ng tensyon sa gitnang silangan, no? Meron tayong oil crisis. Ano po ang hinihiling nyo sa gobyerno ngayon, no, para matulungan ng mga driver? 'Di ba kasi nag-announce no ang ating government na meron na ang mga tsuper ay meron bang kasama ba kayo doon sa 5,000 na subsidy? Kapag tinignan natin, yung subsidy ay makakatulong sa ating mga driver, pero hindi ito yung makakaresolba sa kasalukuyang kalagayan ng ating sektor. Halimbawa, yung 5 piso ay yung 5,000 piso na kapag umabot po ng 120 ang presyo ng diesel, halos ikukonsume lamang siya sa loob ng 2 araw. Anong saysay, nitong 5,000 kung tuloy-tuloy na tumataas yung presyo ng petrolyo, at ayun mismo sa Department of Energy, ang sinasabi po nila ay magkakaroon pa ng malalaking mga increase ang usapin po ng presyo ng petrolyo sa mga susunod pang mga araw. Kaya anong saysay po ng 5,000 piso na ibibigay ng gobyerno kung hindi naman makampat yung pagtaas ng presyo ng petrolyo. Kahit ang sinasabi natin, oo, makakatulong sa isang tingin, pero hindi siya magre-resolba. Kahit ang panawagan natin, ang kailangan galawin talaga ng gobyerno yung pagkansila o pagtanggal doon sa masyadong mataas na buwis sa produktong petrolyo para hindi lamang yung isang sektor ang makinabang, kundi makinabang yung lahat ng ating mga mamamayan. Kasi ang epekto nga po nito ay pagbaba ng mga bilihin at kahit paano isasapat yung maliit na sahod at maliit na kita ng ating mga ordinaryong mga mamamayan. Yun. Ito, Kamodi, no? Ito, ano po ba ang nais nyong ipaliwanag? Kasi bukod sa mga tsuper, no, sa ating mga driver, apektado rin po itong mga commuter natin. So ano po ang gusto nyong ipaliwanag sa mga commuter natin na posibleng maapektuhan nitong inyong transport strike sa darating na Biyernes? At tayo ay nananawagan sa ating mga commuters, sa ating mga mamamayan na ang maganda pong Welgang transportasyon sa pangunguna ng piston ay hindi lamang ito laban ng mga driver, kundi ito ay laban po ng mga mamamayan para ipabasura yung excise tax at saka yung VAT para tayo po ay lahat mag-benefit. Hindi lamang po para sa mga driver ang layunin ng Welgang ito, kundi para sa layunin ng maibsan yung patuloy na krisis ng ating mga mamamayan na dulot ng patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Basta po, napatunayan naman natin kahapon yan sa press con, ay kasama po natin ang mga grupo ng commuters, kasama po natin ang mga kababayan at kabataan, kasama po natin ang mga katutubo at grupos ng employees mismo at mga kawani ng iba't ibang pamahalaan. At kasama po natin sa press con na nagkaisa po kahapon na sinusuportahan po nila ang magaganap na yung March 19 na transport strike. Yan. Ito, huling katanungan na lang, Kamodi, bago natin tapusin itong ating panayama. Ano po ang pinaka huling mensahe nyo sa pamahalaan, sa ating mga kababayan, sa commuter, ito para sa inyong darating na March 19 na transport strike? Ano po ba yung pinaka gusto nyong ipahatid sa kanila sa gagawin yung kilos protesta na ito? Una ay nananawagan tayo kay Bongbong Marcos na hindi kailangan ng emergency power. Ang kailangan ay isang executive order lamang para isuspindi ang implementation ng mataas na buwis sa produktong petrolyo, tanggalin ang isa-isa katabat, ibasura ang oil deregulation law na kung saan ay nagbubunsod ng kalayaan ng mga kumpanya ng langis na sila na lamang yung tatakna ng paggalaw ng presyuhan dito sa ating bansa. So yun, ganun din tayo po inananawagan sa ating mga kapatid sa iba't ibang hanap buhay ng public transport. Kayo man po ay corporated o kay kooperatiba o corporation. Ang usapin po dito, tayo po ay pare-parehong biktima
ng mga pagtaas ng presyo ng petrolyo, sana magkaisa po tayo. At ganun din sa ating mga mamamayan at mga pasahero, sana samahan po nyo ang mga driver ng mga pampublikong transportasyon. Labanan po natin ang patuloy na pagkababayaan ni Bongbong Marcos. Labanan po natin ang pagtaas ng presyo ng petrolyo. At huli, ang panawagan natin, itigil ang gera na agresyon ng Estados Unidos. Yun na. Ayan na, maraming salamat Kamodi Floranda sa ating sa inyong oras sa pagbibigay ng linaw sa inyong darating na transport strike sa darating na March 19 at inyong narinig mga ka-vibes, no, ang tinig ng National President ng grupong Piston na ngayon nananawagan ng sa gobyerno ng pagbaba o pagbabalik ng presyong petrolyo sa 55 pesos per liter at nananawagan din sila, no, na tanggalin ang VAT at excise tax sa produktong petrolyo. Maraming salamat Kamodi sa inyong oras, sa inyong panahon na binigay para bigyan linaw ang mga detalye ng inyong kilos protesta. Oras natin mga ka-vibes, 2 minuto makalipas ang alas 10 na kasama nyo sa mga oras na ito ang inyong lingkod, Kiko Barraco. At balik muna tayo sa tugtugan mga ka-vibes sa mga oras na ito. Muli, ito po ang most influential Good Vibes radio station, keeping you GB informed, GB aware, and GB updated. Ito po ang GB 99.9, your Good Vibes. Salamat. Kamodi, maraming salamat po. Salamat. Okay po. Araw-araw ikaw ang gusto kong kasama. Buhay ko'y kumpleto na tuwing nandito ka sa tabi ko o aking gilid. Ayan mga ka-vibes, so narinig natin yung tinig ng National President ng grupong Piston na magsasagawa po yan ng kanilang kilos protesta o transport strike sa darating na Biyernes. So sa mga commuters natin, sa mga ka-vibes natin commuters, lalo na sa Maynila, no, kayo po ay asahan nyo na po, no, na merong magaganap na medyo pagbigata ng daloy ng transportation, no. Medyo mahihirapan siguro sumakay, makahanap ng mga sasakyan kung kayo ay papasok sa opisina. So magandang paghandaan nyo na rin po. Again, nakasama nyo ngayong umaga, Kiko Barraco.